Hello mga friendship. So today we're going to Jeonju City. So it's about 1.5 hours from Naju. So it's a pilgrimage trip because it's a 19th anniversary of the church. So sa Jeonju daw yung first na discover ang Catholic Church. And makikita din natin mamaya yung isa sa pinakamalaking Catholic Church here in South Korea. So, yan na nga. Papunta na kami doon sa destination. So, pagpitik, ayan, ang bilis ano. So, yan, dumating na nga kami sa retreat house dito sa Jeonju. So, dito namin gaganapin yung Sunday service for this week. And hindi namin alam kung saan kami papasok dyan. That's why we're waiting for Father. And of course, while waiting for Father, hindi na mawawala yung mga picture-picture at ang mga video for content. So, ayan na yun. So, yan, our ladies. Ang ganda nila, no? So, pinapapasok na kami dyan ni Father. So, susunod na lang kami. Kasi hindi namin alam, masyado siyang malaki guys. So, pag wala kang what's this? Pag walang nag-a-assist, so hindi mo alam kung saan ka papasok. So, yan nga si Father. So, even Father, nalito rin si Father kung saan ka papasok yan. But, luckily, maraming mga matatanungan lang. Marami namang matatanong. Siyempre, may mga employee naman doon. So, it's very nice. Yun yung feeling of peacefulness na marami kami mga friendship na pumunta today. So, it's a nice feeling. So, this place is very big. So, pagpasok mo pa lang, anong unang muna natin? Diba? CR. Joke lang. So, sa entrance is, may napansin akong parang tupa. Kala ko totoong tupa. Tapos, nakita ko si Ian. Hindi pala totoo. So, ang una ko talaga nakita is yung mga souvenir. Kasi, parang nataypan ko yung isang parang manipis na rosary. Parang ano siya, wrist bracelet. Ang cute niya. And talagang type ko siya. Sabi ko, after ng service, is bibili ako ng souvenir. Kaya lang, masyadong pakpake ang tawag dito sa Korean. Pakpake ang tawag dito. Very, sunod-sunod? Parang ganun. Sunod-sunod yung schedule namin. And no, we don't have time to go back sa souvenir items. Sayang nga eh. Maraming mapapipilian dito. Different kinds of variety of souvenir items. From bracelet, sa mga ribulto, sa mga sing-sing, yung rosary na sing-sing. Yun ang sanang gusto kong bilhin eh. Kaya lang, wala na talagang time para bumalik. So, this side, marami silang mga imahe na nakalagay sa pader. And this is usual naman sa mga Catholic churches. And I remember this one because we have here, I have one of this sa Philippines. So, yan po. Iba po ang magsiservice dyan, hindi po kami. So, dumaan lang kami. Kami ay sa 3rd floor, I think. Yeah, 3rd floor. So, para siyang para siyang Rome. Maganda siya. Maganda ang manahon at maganda ang place. O, saan ka pa? Si Kuya, taga Mukwa, tapos si Kuya, taga Sangmo. Niloloko niya ako kasi nag-vlog daw ako. Sabi ko, hindi man ako vlogger. I'm a scammer. Joke lang. So, ayan nga. Hindi ako nagbibiro, Kuya. Ito si Kuya eh. So, dito sa Korea, hindi ka pwedeng most sa mga churches dito is kailangan mo magpalit ng tsinelas. So, hindi mo pwedeng ipasok ang sapatos mo. I don't know. It's because para madali lang sa mag-cleaners or whatever. So, whatever the reason is, we just have to follow. So, this is the altar.
kung saan gaganapin yung service. So, prepare pa ni Father yung mga gagawin sa mga taos. To be sure na may upuan ng lahat para maging smooth ang Sunday service. So, yan na nga po. After the service is, of course, lunch time. At before lunch, siyempre, naman kami picture na naman. Siyempre, kailangan ng souvenir. Or, tapos ngayon, kailangan natin ng pa-effect. Kunyari, vlogger talaga tayo. So, kailangan daw mag-line. Ang hindi mag-line is, hindi pwedeng kumain. So, today lunch is like a buffet, Korean style buffet. Korean food, I mean. So, malawak yung kanyang canteen, your kanyang restaurant. But, you can't see it to the other side kasi iba na namang group yon. So, ito nga yung mga menu. So, mapapansin nyo naman sa Korean menu is mostly are spicy. Yan. So, ang inyong ate ay hindi kumakain ng spicy. Kaya doon lang tayo sa pwede sa atin. Marami kami as in. Sa Nadyo pa lang is 31 person. So, after the church, after namin kumain is dumiretso na kami sa Hanok Village. This place is where you can see the biggest church, Catholic church in Korea. So, but hindi kami pwedeng pumasok doon kasi meron pa kaming mayroon kaming schedule which is 1:30. So, we have to follow the schedule. So, while waiting for the schedule, so, nag-decide kami na magpalit muna ng hanbok or Korean, yung Korean traditional dresses. Yan ang makikita nyo. Yung black na yan, type ko sana yan. Kaya lang, pangit siya pag wala kang partner. So, wag na lang. Gumising sa katotohanan. So, papunta na kami yan para maghanap ng mga hanbok or Korean traditional dresses. At gusto namin is malapit lang kasi nga, pag magpalit, is malapit rin masasahuli. Yan din, cute siya, diba? Grabe ang effort namin sa pagpili ng mga hanbok or mga Korean dress, traditional dress. Kasi yung may-ari nito is nag-iisa lang. So, kanya-kanya kami dyan. Bahala ka sa buhay mo. So, kanya-kanyang effort sa pag-aayos sa sarili. Kasi kasi nga kami ang nag-effort sa aming mga sarili, is bibigyan kami ng discount. Hindi naman pala. Same pa rin yung price na binigay nung Ali. Anyway, na-enjoy naman namin kahit na limited yung time. And we took a lot of videos and pictures. So, yun lang guys. So, thank you. And here are some of the pictures. Alright. See you later. Bye.